Desidido ang mga kaanak ng mga biktima ng pagguho sa Pampanga na pananagutin ng mga nagpabaya kaya nagkatrahedya. Bagaman may mga umaasa sa himala, may ilang aminadong pinanghihinaan na. Mula pa rin sa Pampanga, nakatutok live si Mark Salazar. Mark? Mel, sa ikalawang araw ng search and rescue operation sa gumuhong gusali na ito dito sa Angeles City, Pampanga, ay talagang numinipis at bumibilis ang oras na hinahabol ng mga pamilya ng mga manggagawa na naguhuan ng gusaling ito. At sa bawat minuto na hindi sila nare-rescue, Mel, numinipis yung pag-asa ng pamilya na sila'y buhay pa. Siguro wala nang buhay. Nangangamba si Lea sa kinahinatnan ng kanyang asawa na nagtatrabaho sa gumuhong construction site sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Pagdating ko, hindi ko na po siya makontak. 24 hours na sila dyan, hindi pa kumakain. Kahit siguro tubig, wala. Hindi na ako makasambuhayan. Pero si Mirna, arogante, buong buo ang pag-asang buhay pa ang anak na si Ferdy. Buhay ang anak ko kasi nung pagpunta ko rito hindi ako kinakabahan. Sabi ko buhay ang anak ko kasi ang lakas ng ano ko eh. Ay ko buhay ito. Pero nung dumaan ng isang araw, 2 araw, wala pa nare-rescue. Manghihina ako. Sabi ko kung ako lang papasukin ko man yun. Maligtas ko lang ang anak ko. Isa rin ang pinsan ni Juan sa mga skilled workers na natabunan sa site. Hanggang dulo raw siyang aasang maliligtas ang kanyang pinsan. Bagamat unti-unti raw niyang tinatanggap kung iba ang kalabasan. Maraming kalaban habang nasa ilalim kahit buhay ka eh. Una nga, yung sinasabi niya, gutom. Pero yung sa gutom, magagawan pa ng paraan yun eh. Pero yung dehydration, kung high blood siya kasi may edad na to, nasa 50 plus. Kaya yun ang mga pwedeng maging dahilan para siya hindi na ma-retrieve ng buhay. Kasama ang iba pang pamilya ng mga biktima sa tent malapit sa guho, natutulog sila Mirna at Juan dahil gusto nilang tutukan ng rescue operation na sa tingin nila'y mabagal. Hindi raw maiwasan ni Mirna na isipin na baka hindi lang anya pinapahalagahan ang kanyang anak kaya mabagal ang rescue operation. Mga simpleng manggagawa lang yung mga nadagaanan eh, kaya wala silang pakainom sa buhay. Ang ine-expect nila patay na lahat yung mga tao dyan. Gayunman, naipaliwanag naman daw sa kanila ng mga rescuer kung bakit mahirap ang sitwasyon. Kasi nga daw, baka daw umuuga daw po yung yung mga bakal, baka pag pinwersa daw po, gumuho. Yung mga rescuer pa yung madali. Yun din yung sinabi sa akin na hindi basta-basta pwedeng tanggalin yung dahil pag tinanggal mo yung nasa ibaba, pwede raw lumaglag mula taas. Magmula po nag-umpisang gumuho yan, nandito na po kami. Medyo mabagal lang Mabagal. Pero meron namang binibigay sa inyo kumbaga may pag-asa pa. Opo, laging ganon. Pero minsan sinasabi nila nahihirapan daw silang maghanap. Nauna na rin sinabi ng mga otoridad na prioridad nilang mailabas mula sa guho ang mga nawawala. Si Mirna desididong panagutin ng mga taong nagpabaya, kaya nangyari ang trahedya. Parang substandard yung building niya, kaya bumagsak yan. Kasi kung hindi yan substandard, hindi man po yan babagsak. Ibig sabihin, pangit ang pagkakagawa, kaya bumagsak. Sino po dapat managot? Yung mga tauhan, mga engineer, mga na yan, kung sino matataas dyan. Tsaka yung may-ari. 17 pa ang pinaghahanap at 4 na ang kumpirmadong patay sa pagguho. Pinakaunang nakuha kahapon ng bangkay ng isang Malaysian national na naipit sa kwarto sa hotel na katabi ng gumuhong ginagawang construction site. Pasado 1:00 ng hapon kanina, kinuha ng pamilya at ng mga tauhan mula sa Embahada ng Malaysia ang katawan ng 65 anyos na si Mod Rezal Abdullah. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pamilya ni Abdullah. Mel, bago pa nagdilim, may wala na akong nakita o narinig na anumang activity na may kinalaman sa search and rescue. At ang katahimikan na yan ang mas lalong nagpapalala sa frustration ng pamilya ng mga biktima. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.